King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1420. Nabaliw ang Blazing Gold Race. Swoosh! Ang siyam na kidlat na dragon ay nagbagong anyo sa nakasisilaw na kadena na mahigpit na nagbigkis sa kaluluwa ng Ancient God Dark Crow. Hindi. Hindi. Ang kaluluwa ng Ancient God Dark Crow ay hinayla sa kalahati ng kanyang katawan sa pamamagitan ng mga tanikala ng kidlat. Narinig niya ang tungkol sa Nine Lightning Soul Refining Mirror. Bagamat hindi ito partikular na malakas sa opens iba, ang mga kakayahan nito sa pagbibigkis ay top class. Kapag ang isa ay dinala sa Nine Lightning Soul Refining Mirror, ang isa ay mapapadalisay ng walang katapusang kidlat sa Lightning Soul Crystals. Pumasok ka dyan. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay lumundag ng malakas na soul intent at tribulation lightning energy. Boom! Nawalan ng malay ang kaluluwa ni Ancient God Dark Crow. Bumulusok ang kanyang kakayahang lumaban. Swish! Ang Nine Lightning Soul Refining Mirror ay pumutok sa lakas, ang mga tanikala ng kidlat ay sumasabog sa kuryente. Arg! Sa isang pagsabog ng kulog, ang kaluluwa ng Ancient God Dark Crow ay kinaladkad papunta sa Nine Lightning Soul Refining Mirror. Biglang tumigil ang mga hiyawan. Ang Ancient God Dark Crow namatay. Sa malayo, nakita ni Master Li at ng iba pa ang tanawing ito at nanginginig sa takot. Masyadong nakakatakot. Kahit na ang mga half-step godlords ay hindi tugma para kay Zhao Fang. Sa pagkamatay ng Ancient God Dark Crow, maraming miyembro ng Blazing Gold Race ang nagsimulang tumakas sa takot upang makalayo kay Zhao Fang, na agad na nagdulot ng pagkatalo. Ang mga miyembro ng Spiritual Race ay natuwa nang makita ito. Tulad ng inaasahan kay Zhao Fang. Direkta siyang pumasok sa rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm, at ngayon, sa maikling panahon, naabot na niya ang peak rank 9. Bukod dito, mas malakas pa siya kaysa sa karaniwang half-step godlord. Ang karamihan sa mga miyembro ng Spiritual Race ay natigilan, habang ang ilan sa mga bata at magagandang babae ay may paghanga sa kanilang mga mata. Kasabay nito, isang nakakabinging pagsabog ang nagmula sa Godlord Battlefield, na daan-daang libong li ang layo. Boom! Whoosh! Ang mga agos ng yelo at tubig ay nakikipaglaban sa kakaibang apoy, ang kanilang mga sagupaan ay nagdudulot ng pagbaluktot at panginginig ng espasyo. Sa gitna ng bagyong ito ng pagkawasak, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng Spiritual Race na may katawan ng asul na kristal ang sumulyap sa ibaba at bamulong. Hindi masama ang binatang iyon. Sa tatlong godlord sa bawat panig, ang dalawang lahi ay may halos parehong antas ng lakas. Ang bawat bloodline ay may kanya-kanyang pakinabang. Ang Spiritual Race ay angkop para sa mahabang laban, depensa, at pagbawi, habang ang Blazing Gold Race ay napakahusay sa explosive power. Habang tumatagal ang labanan, ang bloodline ng Spiritual Race ay tila nangunguna. Walang kaugnayan sa engranding pamamaraan ng mga bagay. Sa kabilang panig, isang elder na may katawan ng gininto ang salamin ay sumulyap kay Zhao Fang, isang kalmado at maayos na ekspresyon sa kanyang mukha. Bumalik sa larangan ng digmaan sa ibaba, habang ang labanan sa pagitan ng mga godlord ay medyo maluwag, ang sagupaan sa pagitan ng mga miyembro ng middle at upper echelon ng dalawang karera ay mas matindi. Ang pinakamatinding talaga ay ang labanan sa pagitan ng matataas na ranggo ng mga Ancient God at kalahating hakbang na mga Godlords. Golden Flame Wave. Si Elder Jin ay umindayog ng napakalaking gintong saber, na lumikha ng nakakasilaw na alon ng gintong apoy na tumama patungo sa Third Elder ng Spiritual Race. Si Elder Jin ang pinakamalakas sa half-step Godlords ng Blazing Gold Race, at naintindihan pa niya ang isang pahiwatig ng low energy. Ito, na sinamahan ng pinakamataas na kalidad na divine weapon sa kanyang kamay, ay ginawa siyang isa sa pinakamalakas sa larangang ito ng digmaan. Earth Crystal Domain. Ang katawan ng Third Elder ng Spiritual Race ay lumundag ng dilaw na malakristal na divine power na nagpakilos sa earth energy ng mundo. Boom! Ang isang pader ng transparent na dilaw na kristal ay sunod-sunod na nakasalansan sa paligid ng Third Elder, na agad na bumubuo ng isang matibay na kristal na kuta upang harangan ang halos Godlord level na pag-atake ni Elder Jin. Ang dalawang ito ang pinakamalakas na half-step Godlord sa kani-kanilang lahi, at ang ibang rank 8 o rank 9 Ancient God ay hindi nang ahas na lumapit. Sa malapit,
Ilang half-step na godlords at matataas na ranggo na ancient gods ang nakikipaglaban. Ang isa sa kanila ay ang sugatan pa rin na ancient god Origin Jade. Maaari lamang siyang makipagtulungan sa iba pang mga ancient god upang harapin ang kalahating hakbang na godlord ng Blazing Gold Race. Sa orihinal, ang mga miyembro ng upper echelon ng mga lahi ay may katulad na antas ng lakas. Gayunpaman, pinatay ni Zhao Feng ang ancient god Dark Crow at 10 ilang mga ancient gods, na nagsisimula ng magkaroon ng epekto sa larangan ng digmaan. Ang balanse ng kapangyarihan ay dahan-dahang lumilipat patungo sa spiritual race. Nagdulot ito ng ngiti sa mga spiritual race godlords. Bagamat ang bloodline ng spiritual race ay hindi ang pinakamahusay sa pakikipaglaban, pagdating sa pangmatagalang pakikipaglaban, kaligtasan, at pagtatanggol, ito ay higit na nakahihigit sa Blazing Gold Race. Ang kasalukuyang mga uso ay lubos na napaboran ang spiritual race. Ngunit sa sandaling ito, ang sitwasyon sa ibaba ay biglang nagbago. Halika! Pakilyusan ang tinunaw na gintong hayop. Malakas na tawag ni Elder Jin. Broom. Halos hindi na siya natapos sa pagsasalita ng isang malakas na pagyanig ang dumating mula sa Blazing Gold Race Camp, at pagkatapos ay sumabog sa kalangitan ang nakakapang-asar at nakakabaliw na enerhiya. Isang sinaunang hayop na kasing laki ng bundok ang nagsimulang umahan patungo sa larangan ng digmaan. Ang halimaw na ito ay halos 100,000 talampakan ang taas, at ang mga mata nito ay parang nagliliyab na gintong liwanag ng Golden Crows. Nababalot ng gininto ang balahibo ang buong katawan nito na tila nagliliyab. Mula sa malayo, tila isang napakalaking bundok na nagbubuga ng apoy, at ang bawat hakbang nito ay yumanig sa lupa. Hindi maganda. Ito ang Molten Gold Beast. Ito ang Molten Gold Beast ng Blazing Gold Race. Nabalitaan ko na ang Blazing Gold Race ay nagpakahirap na iangat ito at naghahanda pang ang sanayin ito bilang isang God Beast para protektahan ang kanilang lahi. Marami sa mga miyembro ng matatandang henerasyon ng spiritual race ang naging tense. Matagal na nilang narinig na ang Blazing Gold Race ay nakakuha ng isang mutant na sinaunang hayop at gumagamit ng isang lihim na pamamaraan upang mapalaki, na nagpapahintulot sa Molten Gold Beast na ito na makakuha ng lahat ng uri ng natatanging kakayahan. Sinabi na ang enerhiya ng Molten Gold Flame ng Molten Gold Beast ay lubos na naaayon sa bloodline ng Blazing Gold Race. Maaari pa nitong ilipat ang enerhiya na ito sa mga miyembro ng Blazing Gold Race upang lubos na mapalakas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Bilisan mo at patayin ang Molten Gold Beast. Ipinadala ng Third Elder ang utos na ito sa buong larangan ng digmaan. Hindi nila maaaring pahintulutan ang Molten Gold Beast na makipagkita sa mga miyembro ng upper echelon ng Blazing Gold Race, na magbibigay sa kanila ng malaking tulong sa lakas. Swish! Swish! Swish. Ilang makapangyarihang ancient gods ng spiritual race, kabilang ang kalahating hakbang na godlord, ay nagsimulang lumapit sa Molten Gold Beast. Agad nagpadala ang Blazing Gold Race ng ilang half-step godlords para pamunuan ang ilang ancient gods para palakasin ang Molten Gold Beast. Magpadala ka pa ng mga sundalo. Kailangan nating sirain ang Molten Gold Beast. Nag-aalalang sabi ng Third Elder habang nag-uutos sa paligid ng mga sundalo. Whoosh! Kaboom! Ang upper echelon fighting forces ng dalawang karera ay nagsagupaan sa palibot ng Molten Gold Beast. Roar! Ang dagandong ng Molten Gold Beast ay umalangaw sa kalangitan, at ang gininto ang divine power nito ay sumanib sa bloodline na divine power ng Blazing Gold Race, na lumilikha ng gininto ang bagyo na Some Iris sa lahat ng bagay sa landas nito. Whoosh! Arg! Pagkalipas ng ilang sandali, maraming ancient gods sa panig ng spiritual race ang napatay ng gininto ang bagyong ito. Kahit na ang rank 7 ancient gods at ang true gods na lumalaban sa perimeter ay naapektuhan, na ang true god casualties ay umaabot sa 10,000. Hindi natin sila hahayaang magtagumpay. Lahat, maghanda. Sigaw ng Third Elder. Buzz. Hiss. Sa kanya bilang sentro, ang kalapit na half-step na godlords, rank 9s, at rank 8s ay nag-activate ng kanilang spiritual race bloodlines. Celestial Spirit Crystal Fortress. Sa isang iglap, ang maraming kulay na mga kristal ng dugo ay nabuo ng magkasama sa isang napakalaking kristal na pader na sumasakop sa kalapit na larangan ng digmaan. Boom!
Ang nakakatakot na gininto ang bagyo ay humampis sa kristal na pader ngunit nabigong makalusot. Ang 6 na Godlords na mataas sa lahat ay tumingin sa ibaba. Kawili-wili. Ang trump card technique ng spiritual race. Tulad ng inaasahan sa Celestial Spirit Crystal Fortress. Paggamit ng bloodline energy para gawing crystallize ang space mismo. Kahit isang ordinaryong Godlord ay hindi makakalagpas sa depensang ito. Ang Celestial Spirit Crystal Fortress daw ay pwede ding gamitin para sa opensa. Walang sino mang mas mahina kaysa sa Godlord ang makakalaban sa mga pag-ataking iyon. Nakangiti sa isa't isa ang 3 Godlords ng Blazing Gold Race habang nag-uusap sila. Ang tanawing ito ay nagpabagabag sa 3 Godlords ng Spiritual Race. Sa sandaling ito, bagaman ang aking lahi ay nagplano na gawing God Beast ang Molten Gold Beast para protektahan ang ating lahi, upang manalo sa digmaang ito, sulit ang anumang sakripisyo. Sa ibaba, bumantong hininga si Elder Jin. Sakripisyo. O hindi. Namula ang mukha ng Third Elder. Umatras. Umalangaw ang boses ng Third Elder sa larangan ng digmaan. Huli na. Ang boses ni Elder Jin ay nagdala ng nakamamatay na lamig. Buzz. Boom. Ang katawan ng napakalaking Molten Gold Beast ay biglang lumundag na may ipinagbabawal na kapangyarihan. Ang mga eksperto sa spiritual race malapit sa Molten Gold Beast ay agad na nakadama ng panganib at nagsimulang umatras. Roar. Sa mahina at malungkot na mga alulong, nagsimulang bumukol ang katawan ng Molten Gold Beast, ang apoy sa gininto ang balahibo nito ay lalong nagliliyab. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi mabilang na maliliit na bitik ang lumitaw sa katawan ng Molten Gold Beast, at pagkatapos ay walang katapusang kapangyarihan ng pagsabog ang bumungad sa labas. Boom! Tulad ng isang pagsabog ng araw, isang mapanirang shockwave ng gintong apoy ang dumaan sa larangan ng digmaan, na ginawang abo ang lahat ng nadaanan nito. Maging ang Celestial Spirit Crystal Fortress ay nagkawatak-watek. Ang ancient god ng spiritual race na mas malapit sa Molten Gold Beast ay nagkawatak-watak lamang. Arg! Sa sandaling ito, ang spiritual race ay nawalan ng 10 ilang rank 9 ancient gods. Kahit na ang 2 half-step godlords na masyadong malapit ay napatay sa lugar. Matagal nang inaasahan ng Blazing Gold Race ang hakbang na ito, kaya ang mga kalapit na eksperto nito ay gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang umatras bago pumutok ang Molten Gold Beast. Bukod dito, ang gininto ang divine power ng Molten Gold Beast ay maaaring makuha ng bloodline ng Blazing Gold Race, kaya ang pagsabog ay nakagawa ng mas kaunting pinsala sa Blazing Gold Race. Ang Blazing Gold Race. Para isipin na gagamitin nito ang hakbang na ito. Medyo namutla si Zhao Feng nang lumitaw ang mga silver ripples sa space-time robe. Kahit sa ganitong distansya, medyo naapektuhan siya ng shockwave. Ang pagsasakripisyo ng isang kalahating hakbang na Godlord sinaunang hayop. Hindi ba't masyadong walang awa iyon? Pagkaraan ng mahabang panahon. Whoosh! Nagsimulang maglaho ang nakakasilaw na gintong liwanag. Nahayag ang eksena. Ang spiritual race ay dumanas ng mapangwasak na pagkalugi. Nakatayo pa rin ang Third Elder ng spiritual race sa parehong lugar kung saan siya nakatayo bago ang pagsabog at biglang samuka ng dugo. Ang self-detonation ng Molten Gold Beast ay naging sanhi ng pagkatalo ng spiritual race ng 2 half-step godlords at 10 ilang rank 9 ancient gods. Bukod pa riyan, ilang half-step godlords ang malubhang nasugatan, at may ilang ancient god na pansamantalang nawalan ng kakayahang makipaglaban. Sa kalangitan. Ang spiritual race patriarch ay nanginginig sa pagkabigla. Hahaha. Bago ang labanan, ginulo namin ang katawan ng Molten Gold Beast upang ang pagpapasabog nito sa sarili ay magkaroon ng kapangyarihan na higit pa kaysa sa isang First Heaven Godlord. Kung hindi dahil sa Celestial Spirit Crystal Fortress, hindi lang sila mawawalan ng 2 half-step Godlords. Ang Godlords ng Blazing Gold Race ay hindi napigil ang tumawa. Ang 3 Godlords ng spiritual race ay lahat ay may mga pangit na pagniwi. Wala sa kanila ang umasa na ang Blazing Gold Race ay isasakripisyo ang kanilang magiging God Beast sa isang self-detonation. Hahaha. Patayin silang lahat. Si Elder Jin ay time na tumawa sa langit, bakas ng kabangisan sa kanyang mga mata. Swoosh! Swish! Swish! Swish!
Sa ilalim ng utos ni Elder Jin, ang hindi mabilang na mga eksperto ng Blazing Gold Race ay kinasuhan ang malubhang sugatang spiritual race na hukbo. Patayin. Ang labanang ito ay tiyak na tagumpay ng ating Blazing Gold Race. Hahaha, spiritual race brats, masunuring tanggapin ang iyong pagkamatay. Dalawang malalawak na alon ang bumangga sa isa't isa, ngunit ang spiritual race ay agad na nawala sa lupa at paulit-ulit na napaatras. Ang Ancient God Origin Jade ay nasa gitna ng labanang ito. Brat, ikaw ba ang numero 1 babaeng kababalaghan ng huling henerasyon ng spiritual race? Hayaan mo akong makipaglaro sa iyo. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may itim na baluti at isang itim na sungay na umusbong mula sa kanyang ulo ang sumugod sa Ancient God Origin Jade. Half-step God Lord. May mapait na ekspresyon ang Ancient God Origin Jade. Siya ay nasugatan na, at ang pagsabog ng Molten Gold Beast ay nagpulala sa mga pinsalang iyon. Kahit na ang lalaking may itim na sungay na ito ay isa lamang ordinaryong half-step God Lord mula sa isang Pick 4-star faction, hindi pa rin niya kayang lumaban sa kanya. Sa kabilang dulo ng larangan ng digmaan. Parang wala na akong mapipigil. Habang nakikita niya ang lahat ng kalunos-lunos at kakilakilabot na tanawing ito sa larangan ng digmaan, naging malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang kanyang pilak na buhok ay sumayaw sa hangin habang ang isang panaginip na kinang ay nagsimulang lumiwanag mula dito. King of Gods, Kabanata 1421. Sunod-sunod na pagpatay sa mga half-step God Lord. Ang self-detonation ng Molten Gold Beast ay nagdulot ng mapanirang dagok sa larangan ng digmaan. Ang espiritual na lahi ay nagtamo ng matinding pagkatalo, na may 2 half-step na God Lords at 10 ilang rank 9 Ancient Gods ang napatay sa pagsabog. Ang natitirang mga eksperto sa spiritual race ay halos lahat ay lubhang nasugatan. Malubha ang sitwasyon. Paano ito nangyari? Ang Ancient God Origin Jade ay nataranta. Whoosh! Biglang lumapit sa kanya ang isang itim na figure. Brat, ikaw ba ang numero 1 babaeng kababalaghan ng huling henerasyon ng spiritual race? Hayaan mo akong makipaglaro sa iyo. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may itim na baluti at isang itim na sungay na umusbong mula sa kanyang ulo ang sumugod sa Ancient God Origin Jade. Nasira ng mga shockwaves ng pagsabog ang maraming bahagi ng damit ni Ancient God Origin Jade, na naglantad sa kanyang nakakaakit na malakristal na balat. Half-step God Lord. May mapait na ekspresyon ang Ancient God Origin Jade. Siya ay nasugatan na, at ang pagsabog ng Molten Gold Beast ay nagpulala sa mga pinsalang iyon. Kahit na ang lalaking may itim na sungay na ito ay isa lamang ordinaryong half-step na God Lord mula sa isang Pick 4-star faction, hindi pa rin niya kayang lumaban sa kanya. Hahaha, relax, hindi kita papatayin agad. Magiging hostage ka lang. Ang lalaking may itim na sungay ay hindi nagtangkang itago ang kanyang pagnanasa. Ikaw. Walang hiya. Namumula sa galit ang mga pisngi ni Ancient God Origin Jade habang umuungal. Hihihi. Ang kapalaran ng spiritual race ay napagpasyahan. Ang pagkatalo ay hindi maiiwasan. Masunurin lang mahuli. Sa akin, may pagkakataon ka pang mabuhay. Ang lalaking may itim na sungay ay tumawa ng masama nang magsimulang bumangon ang itim na apoy mula sa kanyang katawan. Swish! Ang katawan ng lalaking may itim na sungay ay kumikislap habang siya ay patungo sa Ancient God Origin Jade, na nababalot ng itim na apoy. Kalokohan! Napakalakas! Agad na naramdaman ni Ancient God Origin Jade ang napakalaking pressure sa kanyang katawan, na parang sinilaban ng masasamang apoy na iyon. Sa kanyang peak, natural na hindi niya matatakot ang lalaking ito, ngunit sa oras na ito, hindi niya kayang lumaban. Lalapitan na sana siya ng lalaking may itim na sungay, ngunit biglang. Swish! Plush! Isang maitim na pilak na espada ang lumabas mula sa dibdib ng lalaki, na may dalang ilang splashes ng itim na dugo. Zhao Fang. Bumaling ang malakristal na mga mata ni Ancient God Origin Jade sa binata na nakasuot ng pilak sa likod ng lalaki. Iniligtas siya ni Zhao Fang muli. Zhao Fang. Nagulat ang lalaking may itim na sungay. Ang spiritual race ay dumanas ng matinding pagkatalo at labis na naduraj. Kaya, hindi niya kailanman naisip na may aatake sa kanya sa oras na ito, nahahayaan ang palihim na pag-atake ni Zhao Fang na magtagumpay. Sa sandaling ito,
Naramdaman ng lalaki na parang ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay ginugulo at nilalamon ng kakaibang force field. Boom! Agad na sumabog ang lalaking may itim na sungay gamit ang kanyang bloodline energy at divine power, na nagpapahintulot sa kanya na makalaya at makatakas. Ang mga nagawa ni Zhao Feng ay napakarami, at kahit na marami sa kanila ay tila hindi kapanipaniwala, ang mga ito ay ebidensya na si Zhao Feng ay hindi simple. At ang sword strike ni Zhao Feng ay mas lalong nakatitiyak sa lalaking may itim na sungay na si Zhao Feng ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong half-step God Lord. Swish! Matapos kumurap ng malayo, huminto ang lalaking may itim na sungay at naghanda para gamutin ang kanyang mga sugat. Hindi maganda. Bigla niyang naramdaman ang panganib na paparating at napangiti siya. Swoosh! Sa sandaling ito, dalawang Chaos Origin Divine Swords ang muling tumusok sa kanyang likod. Ang enerhiyang na-absorb ng Chaos Origin Divine Sword ni Zhao Feng ay naging mas malakas pa sa mga espadang ito. Chaos Heaven Sword Vacuum. Ang Chaos Origin Divine Sword sa kamay ni Zhao Feng ay pinutol paitaas, sabay na naglabas ng magulong-gulo ng mga larawan ng Silver Sword na pinagsama-sama sa isang Silver Sword Void Vacuum. Swish! Kasabay nito, ang Nine Lightning Soul Refining Mirror sa kabilang kamay ni Zhao Feng ay naglabas ng 9 na kadena ng kidlat na bumabalot sa kaluluwa ng lalaking may itim na sungay. Napasigaw ang lalaki habang ang kanyang divine body ay dinurog at nilalamon. Para naman sa kanyang kaluluwa, kinaladkad ito sa Nine Lightning Soul Refining Mirror. Wala pang 4 na segundo bago mapatay ang lalaking may itim na sungay. Natagpuan na ni Zhao Feng na napakadaling pumatay ng isang makapangyarihang half-step God Lord tulad ng Ancient God Dark Crow. Ang isang pangkaraniwang kalahating hakbang na God Lord tulad ng lalaking may itim na sungay ay mas madaling itapon. Patay. Sa di kalayuan, natigilan si Ancient God Origin Jade. Sa mga kamay ni Zhao Feng, ang isang ordinaryong half-step God Lord ay walang kakayahang maglagay ng anumang pagtutol. Nagsisimula pa nga siyang magduda sa sarili niya. Ang malamig, mabait, at makapangyarihang Zhao Feng na ito ba talaga ang taong inalagaan niya sa lahat ng oras na ito? Matapos patayin ang lalaking may itim na sungay, nawala si Zhao Feng sa paningin ng Ancient God Origin Jade. Sa ibang lugar sa larangan ng digmaan. Matigas ang ulo na babae, hindi ako makapaniwala na ang iyong Blazing Gold Race ay talagang handang isakripisyo ang napakamahal na hayop. Ang Black Destruction Dragon ay tumawa ng masama. Boom! 2 dragon claws na nakarit sa itim na apoy ang hamampes sa Ancient God Ice Flame. Space-Time Blade. Si Zhao Kong ay lumitaw sa likod ng Black Destruction Dragon, isang tila walang katapusang talom ng space-time na enerhiya na bumaril mula sa kanyang mga mata. Kalokohan, okay lang talaga ang dalawang hamak na ito. Napangiwi si Ancient God Ice Flame. Sa harap ng pinagsama-samang pag-atake ni Zhao Kong at ng Black Destruction Dragon, siya ay pasibo lamang na makakapagtanggol. Hihihi, masyado mong minamaliit ang Destruction Dragon race ko. Ngumuso ang Black Destruction Dragon, mukhang medyo mayabang. Bagamat malakas ang pagsabog ng Molten Gold Beast, ito at si Zhao Kong ay malapit na tinutugis ang Ancient God Ice Flame at sa gayon ay medyo malayo sa gitna ng pagsabog. Bukod dito, ang Black Destruction Dragon ay nagtataglay ng isang uri ng hindi namamatay na katawan. Ang ganitong uri ng pagsabog ay natural na hindi maaaring magdulot ng anumang malaking pinsala dito. At sa proteksyon nito, si Zhao Kong ay natural na hindi makakaranas ng anumang malubhang pinsala. Ancient God Ice Flame, naparito ako para tulungan ka. Isang gwapong pick na rank 9 Ancient God ang umabot sa Ancient God Ice Flame. Ang pagsabog ng Molten Gold Beast ay nagdulot ng matinding pinsala sa spiritual race na ang Blazing Gold Race ay may mas maraming manpower na magagamit ngayon. Bukod dito, ang Ancient God Ice Flame ay ang numero 1 babaeng kababalaghan ng Blazing Gold Race sa nakaraang henerasyon at siya pa rin ang diyosa sa puso ng hindi mabilang na mga lalaki. Kung siya ay nasa mahirap na kahirapan, hindi mabilang na mga tao ang handang tumulong sa kanya. Hindi nagtagal dumating ang gwapong lalaki, may 2 pang sumama sa kanya. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa isipan ng Black Destruction Dragon. Atake ng buong lakas at patayin ang Ancient God Ice Flame. Hahaha, matigas ang ulo na babae, titigil kami sa pakikipaglaro sa iyo dito.
Humalaklak ang Black Destruction Dragon. Gusto mong tumakas. Ang Ancient God Ice Flame ay nanunuya. Paano niya maaaring pabayaan si Zhao Kong at ang Black Destruction Dragon ng ganoon kadali? Anong biro? Ang Black Destruction Dragon ay umungol, at pagkatapos ay iniluwan nito ang isang perlas na natatakpan ng mga inukit ng draconic na apoy. Ito ay walang iba kundi ang pinakamataas na kalidad na divine artifact na Dragon Flame Pearl. Ang Eyes of Spacetime ni Zhao Kong ay nagsimula ring ganap na mag-activate, at ang spacetime energy ay nagsimulang umikot sa kanyang katawan. Magtulungan at patayin sila. Nanlamig ang ekspresyon ng Ancient God Ice Flame habang siya ay marahas na tumawag. Ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay natuwa at nagsimulang gumamit ng malalakas na lihim na kasanayan para mapatay nila ang Black Destruction Dragon at Zhao Kong. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na aura ang nagsimulang lumapit. Kumunot ang noo ni Ancient God Ice Flame. Kahit na ang spiritual race ay ang mas mahinang panig sa oras na ito, ang isang kalahating hakbang na God Lord ay nagpasya pa rin na lumapit at atakihin siya. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ngumuso ang Ancient God Ice Flame. Swish! Isang pilak na figure ang lumitaw sa harap mismo ng Ancient God Ice Flame. Chaos Origin Divine Sword, / Ang Chaos Origin Divine Power ni Zhao Fang ay biglang lumundag, na bumubuo ng napakalaking Chaos Origin Divine Sword na tumawid. Arg! Sa isang iglap, ang pinakamataas na rank 9 at regular na rank 9 Ancient Gods ay nahati sa kalahati. Destruction Dragon Breath. Ang Black Destruction Dragon ay umungal, nagpakawala ng isang sabog ng ipinagbabawal na mapangwasak na enerhiya mula sa bibig nito. Ang mapangwasak na enerhiya na ito ay pinakawalan sa pamamagitan ng Dragon Flame Pearl, na ginagawa itong mas malakas. Boom! Isang napakalaking itim na araw ang biglang lumitaw sa kalangitan, na nagpakawala ng mga ipinagbabawal na mapanirang apoy na Sum-Iris sa lahat ng kanilang nahawakan. O hindi! Nanlamig ang mukha ng Ancient God Ice Flame nang agad niyang i-activate ang mga depensa ng kanyang katawan. Ang kanyang napakaganda at nagyayelong katawan ay agad na natatakpan ng isang layer ng matigas na yelo. Kaboom! Ang Chaos Origin Divine Sword at ang Destruction Dragon Breath ay tumama. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang pinakamataas na rank 9 Ancient Gods at tatlong rank 9 Ancient Gods ang napatay. Tanging ang Ancient God Ice Flame, kasama ang kanyang mabibigat na depensa at hindi kapani-paniwalang lakas, ang nakatakas. Space-destroying blade. Ang Eyes of Spacetime ni Zhao Kong ay nagpaputok ng hindi tunay na puting talam. Bagamat si Zhao Kong ay isa lamang rank 9 Ancient God, ang kanyang Eyes of Spacetime ay halos nasa quasi-God eye level at napakalakas. Swish! Sa isang hindi maarok na bilis, ang puting talam na ito ay tumusok sa kalawakan. Matapos halos hindi makatakas sa mga pag-atake ni Zhao Fang at ng Black Destruction Dragon, sinaktan muli ang Ancient God Ice Flame. Thump! Thump! Ang kaakit-akit na katawan ng Ancient God Ice Flame ay umindayog sa hangin habang siya ay nagsusuka ng dugo. Ngunit ipinagpatuloy niya ang lahat ng kanyang makakaya upang manatiling may kamalayan habang inilipat niya ang kanyang blazing gold race na bloodline at sinubukang umatras. Nandito na si Zhao Fang. Bilisan mo at patayin mo siya. Ang Ancient God Ice Flame ay tumawag. Ngunit sa totoo lang, humihingi siya ng tulong, at pinigilan siya ng kanyang pagmamataas na direktang sabihin ito. Kung walang tutulong sa kanya, papatayin siya ni na Zhao Fang, ang Black Destruction Dragon, at Zhao Kong. Walang makakapagligtas sa iyo. Umungol si Zhao Fang habang umaarangkada siya. Bilisan mo at iligtas mo ako. Sa pagkakataong ito, ang Ancient God Ice Flame ay naudyukan ng kanyang nakamamatay na krisis na direktang humingi ng tulong. Mamatay. Mabilis na iniwagayway ni Zhao Fang ang Chaos Origin Divine Sword, hinampas ang katawan ng Ancient God Ice Flame at nag-iwan ng malagim na sugat. Ngunit ang espesyal na bloodline ng Ancient God Ice Flame ay nagbigay daan sa kanya na mabilis na gumaling mula sa mga sugat na ito, at ang malalakas na naglalamig na apoy ay nagawa pang makaapekto sa Chaos Origin Divine Sword ni Zhao Fang. Ipapasubok ko sa iyo ang aking Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Fang. Swish! Ang Tribulation Lightning Energy ay nagsimulang lumabas sa kanyang Lightning Soul Body. Sa isang iglap,
Nagsimulang kumaluskos ng kidlat ang Chaos Origin Divine Sword ni Zhao Fang, na ginawa itong Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Boom! Hiss! Isang malakas na mapangwasak na enerhiya ang dumaan sa Chaos Origin Tribulation Lightning Sword at papunta sa katawan ng Ancient God Ice Flame. Ang kombinasyon ng Tribulation Lightning Energy at Chaos Origin Divine Power ay nagbigay daan sa kapangyarihan ng espada na tumaas sa isang bagong antas. Ang napakalaking enerhiya na ito ay agad na nakapasok at nabasag ang Divine Body ng Ancient God Ice Flame. Sa pagkawasak ng Divine Body, mas madali para sa Chaos Origin Divine Sword na sumipsip ng enerhiya at madagdagan ang kapangyarihan nito. Hindi. Ang kakilakilabot na enerhiya na ito ay naging sanhi ng pagluha ng Ancient God Ice Flame habang siya ay sumisigaw sa takot. Ngunit lahat ng kanyang pakikibaka ay walang kabuluhan. Whoosh! Ang katawan at kaluluwa ng Ancient God Ice Flame ay nasira at nabasag hanggang sa walang natira. Kung iisipin, magiging ganito kalakas ito. Nagulat si Zhao Fang. Anong galaw yan? Natigilan ang Black Destruction Dragon. Isang espada ang nagawang salakayin ang katawan at kaluluwa, na ikinamatay ng Ancient God Ice Flame. Nakita ng mga eksperto sa Blazing Gold Race na kara-rating lang ang tanawing ito at agad na tumakas sa takot. Masyadong nakakatakot. Ang Ancient God Ice Flame ay pinatay ng walang pagkakataong lumaban. Ang pinakamataas na rank 9 Ancient God ay nabasag ng kanyang tapang sa tanawing ito. Master, sa susunod, dapat tayong. Tanong ng Black Destruction Dragon. Patayin. Isang salita lang ang sinabi ni Zhao Fang. Pagkasabi nito ay kumurap-kurap ang kanyang katawan. Plush. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magukit ang kanyang figure ng madugong landas sa Blazing Gold Race habang walang tigil siyang sumugod. King of Gods, Kabanata 1422. Walang kapantay na kalamangan. Kapag hindi nagpigil si Zhao Fang at ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, maaari niyang basta-basta na lang patayin ang sinuman sa ilalim ng half-step Godlord level. Swoosh! Swish! Kahit saan siya magpunta, dugo ang Dom anak, na nagiging daan ng pula. Arg! Napuno ng hiyawan ang hangin habang ang lahat ng mga kalapit na eksperto ay tumakas sa gulat at pangingilabot. Swish! Dahil sa bilis ni Zhao Fang, imposible siyang makareact, at agad niyang naabutan ang mga nakatakas. Mamatay. Sa isang indayog ng Chaos Origin Divine Sword at isang Silver Flash, isang rank 9 Ancient God ang nahati, patay sa katawan at kaluluwa. Pagkalipas ng ilang sandali, lahat ng Ancient God na naghahanda upang tulungan ang Ancient God Ice Flame ay napatay na lahat. Sinira nito ang lakas ng loob ng mga kalapit na miyembro ng Blazing Gold Race. Sobrang nakakatakot. Ito ay isang pamatay na Diyos. Tumakbo. Bagamat si Zhao Fang ay nasa gitna ng Blazing Gold Race Army, ang mga ordinaryong True Gods at Ancient Gods sa paligid niya ay umatras sa takot. Patayin. Umungol si Zhao Fang, isang masamang hangarin na pagpatay na kumakalat palabas at tumatagos sa kaluluwa ng lahat. Simulan ang pagpatay. Ang mga mata ng Black Destruction Dragon ay nagliliyab na may draconic fire, ang dugo nito ay gin-icing ni Zhao Fang. Whoosh! Whoosh! Ang Black Destruction Dragon at Zhao Kong ay umabant. Boom! Bang! Crash! Ang tatlo sa kanila ay nagdulot ng kalituhan sa mga sundalo ng Blazing Gold Race, na nangingibabaw sa lahat sa kanilang landas. Si Zhao Fang, sa partikular, ay parang multo, na agad na pinapatay ang lahat ng nakatagpo niya. Sa di kalayuan, ang mga miyembro ng upper echelon ng Blazing Gold Race Army na sumusugod sa spiritual race ay naalarma sa tanawing ito. Anong nangyayari sa likod? Medyo nalilito si Elder Jin. Ang spiritual race ay dumanas ng isang kalunos-lunos na pagkatalo, at pinamunuan niya ang mga miyembro ng upper echelon ng Blazing Gold Race sa pagpapatuloy ng pagtugis upang ganap nilang lipulin ang spiritual race. Ngunit tila may mali sa likuran. Habang ipinapadala nila ang kanilang divine senses, namutla ang lahat ng upper echelon na miyembro ng Blazing Gold Race. Kalokohan. Ang batang ito. Napakayabang, pinapatay ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ko ng ganito. Elder Chen, ayusin ang ilang eksperto at alisin siya. Sigaw ni Elder Jin. Bagamat kinailangang patayin si Zhao Fang, sa digmaang ito, inuna ang pagpuksa sa spiritual race.
Oo. Ibinaba ng isang nakaitim na matanda ang kanyang ulo, kumikislap sa kanyang mga mata ang layuning pagpatay. Sa harap ng Blazing Gold Race, ang mga labi ng spiritual race na hukbo ay muling nag-organisa at nakibahagi sa isang fighting retreat. Ano ang nangyayari? Ang ilan sa mga miyembro ng Blazing Gold Race ay umatras. Nalilitong tanong ng Ancient God Floating Spirit. Si Zhao Fang. Nasa loob pa rin siya ng Blazing Gold Race Army. Agad na sabi ni Ancient God Origin Jade. Tama, si Zhao Fang. Siya ay pinupunit ang Blazing Gold Race. Rank 9 Ancient Gods. Kahit ang pinakamataas na Rank 9 Ancient Gods, dinudurog niya silang lahat. Ang Third Elder ay nag-scan gamit ang kanyang Divine Sense at dahan-dahang sinabi, ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok. Lahat ng kalapit na miyembro ng spiritual race ay nabigla sa balitang ito. Si Zhao Fang ay hindi pa rin sumusuko at nakikipaglaban sa gitna ng Blazing Gold Race Army, na inaalis ang pressure sa kanila. Elder, kailangan nating kumapit. Mahigpit na hinawakan ni Jade ang kanyang Jade Sword, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon habang nagpapaputok siya ng ilang berdeng kristal na alon ng espada. Sa likuran ng Blazing Gold Race Army, sina Zhao Fang, ang Black Destruction Dragon, at Zhao Kong ay kinakatay pa rin ang Blazing Gold Race na mga sundalo. Biglang nagsimulang lumapit ang malalakas na enerhiya. Napakalaking puwersa. Ang mga mata ng Black Destruction Dragon ay naging seryoso. Ang nakaitim na nakasuot na Elder ay isang half-step Godlord, at siya ay sinamahan ng isa pang half-step Godlord, 5 peak rank 9 Ancient Gods, at 8 ordinaryong rank 9 Ancient Gods. Ang gayong malakas na puwersa ay naging sanhi ng maging ang Black Destruction Dragon na maging seryoso. Ngunit sa sandaling ito, tumawag si Zhao Fang. Iwan mo sa akin ang lugar na ito. Kayong dalawa, pumunta at tulungan ang spiritual race. Ano? Natigilan ang Black Destruction Dragon. Ang Blazing Gold Race ay nagpadala ng napakalakas na puwersa, ngunit pinapaalis silang dalawa ni Zhao Fang. Naghahanda ba siyang labanan silang lahat ng mag-isa? Swoosh! Swoosh! Umalis ang dalawa mula sa kabilang panig. Sinulyapan ng nakaitim na Elder ang Black Destruction Dragon at Zhao Kong bago muling tumitig kay Zhao Fang. Junior, ngayon ang araw na mamatay ka. Tawag ng matanda. Palibutan at patayin. Ang nasa katanghaliang gulang na kalahating hakbang na Godlord na may maapoy na balabal ay iniutos. Sa isang iglap, ang pinakamataas na rank 9 at rank 9 Ancient Gods ay nagkalat upang mapalibutan nila si Zhao Fang. Kasabay nito, lumitaw ang isang translucent silver chain sa kamay ng matanda na nakasuot ng itim. I lock. Ang matanda ay umungal, at pagkatapos ay ang pilak na kadena ay tumaas sa hangin at nagsimulang lumaki at lumaki. Kling. Isang hindi kapani-paniwalang mahabang pilak na kadena ang umikot sa kalangitan at sa wakas ay nagsimulang maglabas ng napakalakas na enerhiya sa space. Sa sandaling ito, ang lugar na ito ng mundo ay selyadong, at ang space intent ay naging hindi na magagamit. Junior, hindi ka na makakatakas ngayon. Tumawa ang nakaitim na matanda. Napakabilis ni Zhao Fang na kahit isang kalahating hakbang na Godlord ay hindi maihambing. Alam ito ng Blazing Gold Race. Kaya, upang harapin si Zhao Fang, kailangan nilang pigilan ang kanyang bilis. Ipinadala mo ang iyong sarili upang mamatay, kaya hindi ako magiging magalang. Si Zhao Fang ay hindi nababagabag, ang kanyang walang emosyon na boses ay may bahid ng napakalamig na layunin ng pagpatay. Pagkatapos magsalita, swish. Siya ay bumaril pasulong sa isang mahinang gintong bahid ng kidlat. Kahit na hindi gumagamit ng space intent, mayroon pa ring wind, lightning, at metal intent si Zhao Fang para palakasin ang kanyang bilis. At bukod doon, mayroon pa rin siyang malakas na time intent. O hindi. Ang nakaitim na nakasuot na Elder ay tumawag sa alarma nang makitang si Zhao Fang ay kasing bilis pa rin ng dati. Ang selyo sa space intent ay hindi lang nakaapekto kay Zhao Fang, kundi pati na rin sa kanila. Kahit na hindi nagagamit ang space intent, ang kanilang bilis ay mas mababa pa rin sa bilis ni Zhao Fang. Buzz. Boom. Si Zhao Fang ay bumuo ng Chaos Origin Divine Sword sa kanyang kamay, at isang invisible force field ang nagsimulang sumipsap ng nakapalibot na enerhiya. Tingnan mo. Ang matanda na nakasuot ng itim at nakasuot ng apoy na lalaki ay tumawag bilang babala.
Ngunit huli na. Kumalat ang time intent, at si Zhao Fang ay kumikislap parut par ito na parang gumagamit siya ng spatial blink. Swoosh! Agad siyang nagpakita sa tabi ng isang rank 9 ancient god. Sa pagindayog ng kanyang espada, pinawi niya ang katawan at kaluluwa ng ancient god. Patayin siya. Ang nakaitim na nakasuot na elder ay umungal, at lahat ay nakipagkompetensya kay Zhao Fang. Ngunit pagkatapos pumatay ng isang tao, bumaril si Zhao Fang patungo sa pinakamataas na rank 9 ancient god. Hindi maganda. Gusto niya akong patayin. Alam ng pinakamataas na rank 9 kung gaano kalakas si Zhao Fang at agad na sinubukang tumakas. Ngunit kakaibang puting alon ang lumitaw sa kanyang katawan, na agad na naging dahilan upang bumagal ang lahat sa paligid. Hindi. Ang miyembro ng Blazing Gold Race ay nakatingin lamang at desperadong sumisigaw habang papalapit si Zhao Fang. Mamatay. Bumaba ang espada ni Zhao Fang, naging alikabok ang lahat at pinatigil ang mga desperadong iyak na iyon. Lahat ay nakamamatay pa rin. Nataranta ang lahat ng mga miyembro ng Blazing Gold Race na dumating. Nagtipon sila ng napakatakot na puwersa para palibutan at patayin si Zhao Fang, ngunit ang magagawa lang nila ay panoorin habang pinapatay ni Zhao Fang ang dalawang rank 9 ancient gods. Kahit na ang isang matandang pick rank 9 ancient god ay walang pagkakataon laban kay Zhao Fang. Bilisan mo. Palibutan mo siya. Ang itim na nakasuot na matanda ay umungal. Hanggat sapat nilang naisara ang bilog, matutulungan nila ang sinumang sinubukang atakihin ni Zhao Fang. Ignorante talaga. Ngumisi si Zhao Fang, at pagkatapos ay nawala siya sa isang streak ng wind lightning. Doon. Ang maapoy na damit na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Lumingon ang lahat at nakitang nakatakas si Zhao Fang sa kanilang pagkubkob. Paano ito nangyari? Ang bilis niya. Isang nakakatakot na tingin ang lumitaw sa mukha ng isang rank 9 ancient god. Si Zhao Fang ay may walang kapantay na kalamangan sa bilis at may kakayahang madaling umalis sa kanilang pagkubkob. Swish! Lumipat muli si Zhao Fang. Hindi siya umatras, ngunit inatake ang mga miyembro ng Blazing Gold Race. Junior, itigil mo na ang kabastusan na ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi gaanong kalayuan kay Zhao Fang at agad na sumugod. Ginamit ni Zhao Fang ang sarili niyang bilis para makatakas sa kanilang pagkubkob, ngunit ngayon ay babalik na siya. Ito ay walang iba kundi ang paghamon sa kanila, ang pagpapahiya sa kanila. Swish! Ngunit talagang napakabilis ni Zhao Fang. Sa isang kisap mata, nagpakita siya sa harap ng dalawang miyembro ng Blazing Gold Race at ibinaba ang kanyang Chaos Origin Divine Sword. Arg! Arg! Dalawang hiyawan ang umalangaw sa hangin, na nagpapahiwatig ng pagkamatay ng dalawang mas makapangyarihang ancient god. Gagong brat. Nagngangalit ang lalaking nakasuot ng apoy. Malamig na bamantong hininga si Zhao Fang. Sinulyapan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sumugod ito para salakayin ito. Sige. Natuwa ang lalaking nakasuot ng apoy. Si Zhao Fang ay masyadong mayabang. Sa kabila ng kanyang kalamangan sa bilis, direktang inaatake niya ang isang kalahating hakbang na Godlord. Sa mga tuntunin ng lakas, alam ng lalaki na hindi siya kapantay ni Zhao Fang, ngunit kailangan lang niyang pigilan si Zhao Fang saglit. Boom! Agad na sumabog ang katawan ng lalaki ng walang katapusang apoy, na nagtutulungan kasama ang nagninangas na balabal na iyon upang magpadala ng nagninangas na apoy na tumataas sa langit. Ikinaway niya ang magkabilang palad sa paligid upang kontrolin ang apoy, na ginawa itong mga hayop ng apoy, at sa kalangitan, isang ulap ng apoy ang nag-anyong isang higanteng lambat. Walang takot, ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang pagsuwi sa lalaking nakasuot ng apoy. Buzz! Ang kanyang Chaos Origin Divine Sword ay tumunog ng kahanga-hangang divine power. Ang Chaos Origin Divine Sword ay nakakuha ng malaking enerhiya mula sa pagpatay sa lahat ng ancient god na iyon, at ito ay mas malakas na ngayon kaysa dati. Sa sandaling ito, isang arko ng kuryente ang biglang lumipad sa Chaos Origin Divine Sword. Sa isang iglap, ang Chaos Origin Divine Sword ay natakpan ng buo ng dumadagandong na kidlat. Boom! Ang formidable Chaos Origin Divine Power ay bumuo ng force field na sumisipsip o sumisira sa lahat ng bagay sa paligid ni Zhao Fang, na nililinis ang kanyang paligid.
At ang Chaos Origin Divine Sword ay patuloy na pumailan lang sa kapangyarihan, kung saan ang lalaking nakasuot ng apoy ay biglang napagtanto na siya ay nahaharap sa isang mortal na panganib. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Hinawakan ni Zhao Fang ang espada gamit ang dalawang kamay at nilaslas. Boom! Bang! Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay hindi napigilan, dumiretso sa apoy at pagkatapos ay tumusok patungo sa dibdib ng lalaking nakasuot ng apoy. O hindi. Nanginginig ang kaluluwa ng lalaki nang magsimula siyang tumakas. Ngunit isang mabigat na time energy ang biglang bumalot sa kanyang katawan. Boom! Bang! Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay tumusok sa kanya, na sinira siya sa katawan at kaluluwa. Nawala rin ang apoy sa paligid. Siyempre, hindi pa tapos ang pagpatay. Swish! Matapos patayin ang lalaking nakasuot ng apoy, itinuon ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa nakaitim na nakasuot na elder, ang kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword na pumuputok na may kakilakilabot na enerhiya. Hindi. Bilang pinuno ng pangkat na ito, nakaramdam siya ng takot, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Takbo. Ito na lang ang natitira sa isip niya. Kahit na siya ay hindi makakaligtas sa napakalakas na pag-atake na iyon ngayon lang. Ngunit sa sandaling ito, mayroong isang pilak na flash malapit sa kanya, at pagkatapos ay isang nakamamatay na lamig ang tumusok sa kanyang dibdib. Swoosh! Matapos gawin ang welga na ito, tumakas ang maliit na pas ang magnanakaw. Gago! Ang hamak na pas ang iyon. Nagmura ang matanda na nakasuot ng itim, ngunit ilang sandali pa, namula ang kanyang mukha. Bumaba ang isang malakas na enerhiya ng oras, na nagpapakilos sa kanyang mga iniisip, galaw, divine power, at lahat ng iba pa sa napakabagal na bilis. At pagkatapos ay bumaba ang isang nangingibabaw at dambuhalang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Boom! Hiss! Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay mas malakas pa ngayon, at lahat ng napakalaking lakas na ito ay bumuhos sa nakaitim na nakasuot na elder. Nang inig ang katawan ng matanda na nakasuot ng itim, hindi mabilang na maliliit na bitek ang lumilitaw sa ibabaw nito. Boom! Bang! Biglang sumabog ang katawan ng matanda na nakasuot ng itim na damit, na walang naiwan. Ano? Paano ito nangyari? Ang natitirang mga eksperto sa Ancient God ay may mapupulang ekspresyon, ang kanilang mga isipan ay gumuho sa kawalan ng pag-asa. Sa frontline, nag-scan si Elder Jin gamit ang kanyang divine sense at namutla. Ipinadala niya si Elder Chen, ngunit makalipas ang ilang sandali, si Elder Chen at ang isa pang kalahating hakbang na God Lord ay kapwa na patay ni Zhao Fang, tulad ng halos kalahati ng mga Ancient God na ipinadala kasama nila.